Kaya ang topic natin, mga magulong kapatid, it's all about living with purpose. Mamuhay na merong layunin. Amen? Huwag kang mamamatay sa earth nang wala kang layunin o walang napapangyari sa buhay mo. My dear brethren, lagi po nating ini-encourage ang bawat isa, no? Bago tayo pumunta sa mga doctrines. This is an encouragement lesson, living with purpose, Ecclesiastes 9:10. Anong sabi diyan? Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, who you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Let us read in Tagalog. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Dito lang po sa lupa yan. Sabi doon, lahat ng magagawa mo ngayon, do it with all your might. Gawin mo na, kapatid. No? Ang sabi nga po, sabi dito, dahil sa daigdig ng mga patay na pupuntahan natin, hindi na tayo mag-iisip dahil wala ka ng isip. Sana dito hanggat may isip ka pa. Amen? Hanggat gumagana pa ang utak natin dito sa lupa, kung ano ang magagawa mo sa buhay mo na makabubuti sa iyo, gawin mo na ngayon. Hanggat hindi pa nilalamon ng talangka ang utak mo, hanggat may kabutihan pang natitira sa isip mo, gawin mo na ngayon, sabi ng mga ngaral. Dahil pag namatay tayo, hindi na tayo mag-iisip, hindi na tayo gagawa, hindi na tayo magpaplano sa buhay. Dito lang ang pagpaplano, dito ang pag-iisip, dito ang paggawa. Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, ngayon pa lang, gawin mo na. Huwag ka nang mamaya-maya pa. Gawin mo na bago mahuli ang lahat. Ang sabi ni Thomas Carlyle, Scottish historian, kilala niyo to? Ako rin, hindi ko siya kilala eh. Basta Scottish siya. Ang sabi ng quote niya, a man without a goal is like a ship without a rudder. Or a man without ambition is like a ship without destination. Ang isang tao daw na walang pangarap sa buhay, parang isang bangka na walang timon. Alam niyo yung bangka, tinuro natin to. Kapag walang timon, umiikot lang ang bangka. Pero kapag may timon, may destination siya. Ang isang tao walang ambisyon daw sa buhay, ay walang patutunguhan. Amen? And I encourage each and everyone, kahit na nasa ganyang edad kayo, dapat may pinatutunguhan ng buhay natin. Gawin na natin. Huwag na tayong magpabukas-bukas pa, kasi baka bukas, biglang dumating na naman yung lindol na nando sa Myanmar, isa ka sa matabunan ng mga hollow blocks sa lindol na yon, at ikaw ay mamatay. Pananagutan mo sa Lord, walang nangyari sa buhay mo. Amen? Dahil wala kang purpose. Ano ba purpose natin? Bakit tayo nandito sa mundo? Ano bang purpose mo? Bakit binubuhay ka pa ng Diyos ngayon? Huwag mong sayangin ang buhay, kapatid. Huwag mong sayangin sa anumang mga ways na walang kapararakan na ginagawa mo, o sa kasalanang pinapaulit-ulit mo sa buhay mo, o sa katamaran na lagi ka lang mamaya, bukas. Walang mangyayari sa buhay natin.
Ako na nagsasabi sa inyo, tutuldukan tayo ng Diyos na hanggang diyan ka na lang. Hindi mo pinahalagahan ang layunin o ang buhay na binigay ko sa iyo. Nahirati ka na lang na ganyan. Dapat ang buhay may pinatutunguhan. Amen po ba? Kung gusto mo umabroad ngayon, maggawa ka na ng passport. Kung gusto mo umabroad ngayon, mag-apply ka na. Huwag na yung pabukas-bukas pa. Kung gusto mo magtrabaho ngayon, magtrabaho ka na, maghanap ka na. Huwag mo nang antayin pa yung ibang mga tao ang gamitin ng Lord. Hindi, ikaw. Hanggat may panahon. Sabi nila, wala na, matanda na yan. Hindi, wala nang kararating ang buhay para sa akin. Sabi ko naman, hanggat may buhay, may pag-asa. Dahil lalo tigit nakakapit ka sa Panginoong Jesucristo, you can do all things through Christ who give you strength. Kaya mo pa, kapatid. Whatever your hand finds to do, sabi ng mga ngaral, do it with all your might. Pagbuhusan mo ng buong makakaya. Dahil pag namatay tayo, yung kasasadlakan natin doon sa buhay na iyon, sa buhay ng mga patay, wala na. Hindi mo na kayang ibigay lahat. Gawin mo na, kapatid, hindi bukas, hindi sa makalawa. Kailan? Ngayon. May magagawa ka ngayon? Gawin mo ngayon. Huwag ka na magpabukas-bukas. Walang mangyayari sa buhay kung puro bukas. The importance of living with purpose, number one, ang isang taong nabubuhay na may layunin sa buhay ay may tinatawag na direction and focus. Meron direction. May focus sa buhay. Iyan ang mga taong umaasenso, umuunlad. Lagi kong kino-quote, lagi kong ini-illustrate si Chinkitan. Chinkitan, at the age of 21 years old, testimony niya, kumita na siya ng 1 milyon. Saan? Sa pagbebenta lang ng mga toilet tissue sa Chinatown. Bata pa lang siya, nakita niya, nalugi ang negosyo ng father niya. Pero hindi siya tumigil doon, hindi siya natigatig doon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nagtinda siya, humango siya sa Binondo ng kung ano-anong mga paninda. At sa age niyang 21, kumita siya ng 1 milyon. Dahil inipon niya yon. Ikaw habang bata ka pa, kaya mo yon. Hanggat may panahon pa, pagbuhusan mo ang iyong isipan ng mga makabuluhang isipan para umunlad ang buhay mo. Direction and focus. Pag sinabing direction and focus, helping us prioritize what is truly important of your life. So, tinutulungan tayo nito kung ano ang dapat nating unahin at kung ano ang totoong importante sa buhay natin. What is the most important value of your life? Ano ba, living with purpose, ano ba ang pinaka-importante para sa'yo? Tanong mo yung katabi mo. Kapatid, sabi mo, ano importante sa'yo? Anong sabi niyan? Kumita ng pera. Yun naman pala eh. Diba? Kasi kapag wala kang pera dito sa mundo, kawawa ka. Aping-api ka. Amen? Aping-api ka sa pamilya mo. Kasi ikaw lang ang walang pera. Amen po ba? Aping-api ka sa mga kapitbahay mo. Kasi dukha ka. Kung saan-saan ka nang hihingi, umaasa. Why? Because hindi ka nabubuhay na wala kang layunin sa buhay eh. Ganun na lang ba buhay mo? Iikot na lang sa ganon? Talagang aapihin ka nila. Yuyurakan ka nila. Nagkukwentuhan nga kami ng isang kapatid kanina eh. Iba ang may pera. Amen? Iba ang merong ang tawag doon, inipon. Iba yung may natatabi. Hindi habang panahon, kasama natin sila. Pero kung ikaw may natabi ka sa buhay, kahit mawala sila sa tabi mo,
mabubuhay ka eh. Amen? Hallelujah. Goal-oriented person ang tawag sa meron direction and focus sa buhay. Huwag kang mamamatay na walang goal. Huwag kang mamamatay na hindi ka oriented ng pangarap mo. Kailangan, ang sabi dito, the goal-oriented person is who are focused on achieving specific objectives. Huwag mong asahan na matapos ang anak mo sa kolehiyo at asahan mo sila. Wala kang aasahan sa kanila maliban sa sarili mo. Napag-aral mo nga sila how much more? Hindi mo kayang mag-ipon sa sarili mo? Mag-ipon kayo. Maghanda kayo, mga magulang. Dahil hindi lahat ng anak tumatanaw ng utang na loob sa magulang. Amen? Hindi lahat yan. Kayo pa ang aasahan yan. Why? Ang role nating mga magulang, ang mahalaga na ibigay natin sa kanila. Ngayon, natapos na yung pag-aaral nila, tayo naman. Kung gusto mong pag-aralin ang sarili mo, pag-aralin mo. Amen? Hindi lahat yan, mga magulang kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi lahat ng anak ay mabait sa magulang. Tingnan mo yung katabi mo. Parang siya, parang nakonsensya. Oy, ba't yun yung tingin mo sa akin? 1 Corinthians 9:26. The goal-oriented person, si Pablo. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. No? Ang sabi ni Paul, I run straight for the finish line. That is why I am like a boxer who does not waste his punches. Si Paul, goal-oriented person. Tumatakbo siya tungo sa kanyang pangarap na mapaluguran ng Panginoon. At bawat hakbang, bawat ginagawa niya, bawat layunin, hindi siya nagsasayang. Kaya nga sabi niya, katulad ako ng isang boksingero na hindi nagsasayang ng suntok. Amen? Ang bawat boksingero, ang target niya, puro muka. Pag nakasilip sa abdominal yan, titira, ganun niya. Tapos titira sa muka. Kailangan huwag masayang ang suntok kasi bawat suntok may bilang. Doon binabase yung unanimous decision. Kaya nananalo ang isang boksingero dahil sa kanyang maraming suntok. Kung ikaw ilag ka lang ng ilag, para kang yung kalaban ni Pacquiao, yung ganun lang ng ganun. No? Mabubugbog ka nga. Kailangan sumuntok ka. Amen? Habang tumatakbo ka, sa takbuhin nasa harapan mo, living with purpose in life, magkaroon ka ng direction and focus sa bawat suntok mo. Hindi nagsasayang. Sa bawat hakbang, sa bawat araw, wag mong sasayangin, kapatid. Ako nga sa biyaya po ng Panginoon, nagagalit na nga yung mga kasama ko rito Ang dami ko daw laging ginagawa kasi yun ang purpose ko sa buhay. Kung wala akong ginagawa, nag-iisip ako ng gagawin. Para lang hindi masayang ang aking oras. Ang bawat oras ay mahalaga. Time is gold. Kaya kung ikaw maraming nasayang sa oras mo ng panahon, hanggang ngayon, nabubuhay ka, bukas, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Dahil habang nabubuhay ka, hindi mo ang tawag doon, habang sa katagalan, hindi lahat ng kasama mo ay makakasama mo pa. Darating ang araw mag-iisa ka. Babalik ka sa dati. Amen?
Buti kung nandyan yung anak mong mabait. Mabait ba yan? Ang isang taong may focus, may direction sa buhay, tinatawag na motivation and drive. Meron siyang motivation and drive. Anong ibig sabihin nito? Knowing our purpose motivates and drives us to achieve our goals and pursue our passion. Ito yung mga tao na committed to reaching the goal. May na-motivate sila, na-discipline sila, na ang pangarap ko ay maging doktor. Di ba? Bata pa lang, tinatanong na tayo, anong pangarap mo? Di ba? Nung bata ka, anong pangarap mo? Tanungin mo yung katabi mo, anong pangarap mo nung bata ka? Anong pangarap natin, Daisy, nung bata? Teacher mo daw. Ayun, may mo daw pa daw. Teacher mo daw. Di ba? Oh. Ikaw, anong pangarap mo nung bata ka? Di ba? Ngayon, kung yan ang pangarap mo, dapat i-commit mo yung sarili mo, na motivate mo ang sarili mo na makamtan yan pangarap mo. Kung hindi mo nakamtan yan, nagsayang ka lang ng panahon sa buhay mo. Dahil yan ang pangarap mo eh. Amen? Ang hirap sa mga magulang kung minsan, yung pangarap ng mga anak nila, ginagawa nilang pangarap din. O yung pangarap nila, gusto nila maging pangarap ng mga anak nila. Ayaw ng anak nila yung pangarap na yun. Anong gusto mo? Engineer. Gusto ko lumaki kang engineer. Ha? Ma, gusto ko painter eh. Engineer! Lahi tayo ng mga engineer. Yan ang kunin mo. Kaya ano nangyayari sa mga anak? Oo, nakatapos ng engineer. Walang hilig sa pag-iinhinyero. Ang ginawa niya, mag-drawing lang na mag-drawing, mag-picture naman. Ganda ng ibon. Ba't hindi mo hayaan ang anak mo sa pangarap niya? Sa mga mag-aasawa, ito ang challenge ko sa inyo ha. Huwag niyong hayaan na ang pangarap niyo ibigay niyo sa anak niyo. Hayaan mo mangarap ang mga anak ninyo kung ano ang gusto nilang pangarap. Nang sa ganun, kung anong hilig nila, ma-develop nila yon. Amen? Hindi yung puso tayo ng puso. Diyan ka lang, magdoktor ka! Magdoktor ka! Kaya yung anak nila, kala mo may parang asong tinalian dito. Ayaw ni mama. Mag-asawa ka na. Ayaw ni mama. Ayaw ni papa. Huwag niyong pakialaman ng mga anak niyo sa pangarap nila. Amen? Huwag kayong masyadong pakialamero mga magulang. Unless na mali na yung ginagawa nila, doon kayo makialam. Pero yung nangangarap sila, huwag niyo silang pakialaman. Number 2, living with purpose. Ang isang taong may ganyan, meron tinatawag na personal growth and development. What do you mean by personal growth and development? Pursuing your purpose, helping self-growth, developing physical, mental, and spiritual life, helping him or her to become best version of himself, of yourself. Ibig sabihin, yung merong growth and development, nagnanais siya na maging best. Yung mahigitan niya, yung kanyang sarili, yung best version. Ibig sabihin, pinanganak ka na walang alam, pero nung natuto ka sa pagsisikap mo, na-develop yun. Kaya magiging best version ka ng iyong sarili. Magkakaroon ka ng kaalaman sa buhay. Amen? Lalim ano? 1 Corinthians, basahin natin nung 2 Peter 3:18. No? Okay. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandang loob at ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa English, ang ganda eh. Sabi doon, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang mga Kristiyano dapat may personal growth and development. Kaya sabi ni Pablo, lumago kayo sa kahabagan at
kaalaman patungkol sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kung gusto mo magkaroon ng growth in spiritually, sabi nga dito, personal growth and development, no? Tulungan mo yung sarili mo. Amen? Tulungan mo yung sarili mo, i-develop mo yung sarili mo, hindi lang physical, mental, but mostly spiritual. Sa paano mo tutulungan ang sarili mo? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Word of God. Amen po ba? Magbasa kayo na magbasa ng salita ng Diyos. Alam nyo, libre pagbabasa ng Word of God. Hindi tayo sa Saudi Arabia o nasa Islam country na pinapatay kapag may Bible. Dito malayang-malaya tayo na magbasa ng Biblia. Amen! One verse at a time. Lagi ko kayo in-encourage. Gusto nyo pagpalain kayo ng Lord. Gusto nyo guminhaw ang buhay nyo. Read the Bible. Sa family para hindi magkawatak-watak. Yung masolve ang maraming problema. Just do it. Devotional to the family. Magkaroon kayo ng devotion sa family. Prayer and devotion. May oras kayo sa bawat pamilya o kayong mag-asawa o sino man ang Kristiyano, siya yung manguna na manalangin kahit kaunting oras. Yan ang wala sa bawat isa, maliban sa iba lang. Tingnan mo yung katabi mo. Solo prayer meron, pero yung family, wala, nahihiya eh. O ikagather mo, dito kayo lahat, pray. Kaya yung mga bata sa inyo, kung may mga bata, makikita sa inyo, tuwing kukwento yon, tuwing gantong oras, nagpe-pray na kami nung buhay po si Nanang. Nananalangin po kami, sama-sama. May kurot ka pa nga sa singit kapag hindi ka nanalangin. Do you imagine that maikwento kayo? Kahit wala na kayo, dahil yung iniwan nyo sa kanila, na ikukwento nila. Amen? Kung sa tatay naman, pangunahan ng mga tatay. Manalangin kayo kasi magkakasama. Amen po ba? Nang sa ganun, yung mga insurrectos, mga gawa ng kaaway, mga kapahamakan, iligtas tayo ng Diyos. Kasi hindi natin siya nakakalimutan. In 1 Timothy 4:15, ang sabi dito ni Pablo, practice these things, immerse yourself in them so that I may see your progress. No? Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Ang bawat isa dapat lumago, umunlad. You live with a purpose. Hindi yung lagi ka na lang tagapakinig, pag alis mo dito, ganun ka pa rin. Hindi ka lumalago. Ang sabi ni Pablo, no, practice these things. Kapag natutunan nyo to, i-practice nyo na. Amen? And immerse yourself, no, in them. So italaga mong sarili mo sa kanila so that all may see your progress. Kailangan bawat Kristiyano may progress. Hindi na nanatiling bonsai Christian. Alam niyo yung bonsai? Taas yung ang kamay nyo, kanan. Ganun nga. Ano lang. Ganun nyo. Sabihin nyo nga, huh! Yun, nagising. Kala nyo kung bakit, ne? Nakaganon na kayo eh. Papunta na doon, papunta na sa tulog. Tapos yung kamay nyo, nagising. O ha, pag may naramdaman uli ako ha, yung gumagano na. Yung papaduling na. 1 Corinthians 13:11. Ang sabi diyan, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata.
Kailangan may progress. Ang buhay Kristiyano dapat may progress. Amen. Wala ka na doon sa pagkabata. Alam niyo yung bata? Ha? Magbata-bataan niya kayo. Sabi mo, Dada. Sabi niyo nga, Dada. Papa. Di ba? Katanda na, gumaganon pa. Ang dami mga isip bata. Amen. Alam niyo yung isip bata? Paulit-ulit. Pabalik-balik. Amen. Yung gusto-gusto. Yun ang isip bata eh. Walang pinatutunguhan yun pagka hindi kayo nakaalis sa isip bata. Di ba? Do you imagine that? 40 years old na kayo, may tsupon pa kayong hawak. Mama, Dada, datas. Para kayo si Bonjing. Ang sabi ng Biblia, noong ako ay bata pa. Amen. Pero hindi na ako isip bata ngayon. Ang husay ng Bible, lahat nandoon. Amen? Sinasabihan tayo nito. Hindi si pastor ang nagsasabi sa inyo, kundi ang Biblia. Ang sabi doon, nagsasalita ako tulad ng isang bata, nag-iisip tulad ng isang bata, no? Nangangatwiran tulad ng isang bata. Paano yung pangangatwiran ng bata? Di ba? Ikaw nga dyan nung kalaro kita nun binigyan kita ng tapos ako hindi mo binibigyan. Di ba? Ganun yung yung bata. Madamot ka talaga. Huwag kang pupunta sa bahay namin. Maya-maya magkalaro na naman. Yun ang bata eh. Pangangatwiran ng bata. Pero hindi ka na bata. Sabi mo katabi mo, kapatid, hindi ka na bata. Kaya kapag ang kapatid mo o kasama mo sa bahay, nag-iisip bata, rebukein mo. Amen? Oo, nay. Nag-iisip bata ka na naman. Wala kang kalaro, matanda ka na. Guulian nila pala. Okay, next. Dapat may progress. Last but not the least, living with purpose. Meron kang tinatawag na, pakipasa po. Huwag nyo isasama yung letter A ng end, ha? Impact lang yon. Okay? Impact and legacy. Okay? Alam nyo na, matalino kayo eh. Hindi na kayo bata. Bilib ako sa inyo, matatalino kayo. Pagdating sa impact and legacy allow you to make positive impact and leave a lasting legacy. Iba po yung may pangalang iniwan dito. Amen? Iba yung may mabuting pangalang iniiwan natin sa earth. Hindi yung ikukwento ka ng anak mo ay sinanay pagka lagi kang pinapagalitan niya, kinukurot sa singit. Kaya dapat yung mga bata, kinukurot din sa singit, pinapagalitan, sinisigawan. Yun ang magiging impact mo at legacy mo sa mga anak mo. Nung araw si nanay, malupit. Sigaw ng sigaw, laging galit. Kaya naman ako lumaki na ganito, malupit. Break it down. Ang sarap yatang kinukwento yung nanay mo. Nanay ko noon. Ako, sasarapan akong ikwento nanay ko eh. Di ba? Ang tatak ko sa nanay ko, siyense. Hindi ditse ha, siyense. Di ba? Ang sarap eh. Ang sarap ikwento eh. Kasi yun ang natandaan ko sa nanay ko eh. Ang isang kalupitan lang noon, nung humihingi ako ng gis, napapagod siya, nasa labahan, nasa poso, imbis na pagbomba ko ng tubig, humingi pa ako ng gis. Kaya yung container na may tubig, hinagis sa akin eh.
Ganun ang mga nanay, pag napapagod eh. Pero buti na lang, uso na matrix noon, nay. Gumanda ko na yun. Kaya hindi ako tinamaan. Tumakbo ako eh. Galit na galit yung mother ko pag napapagod yun. Kaya simula noon, na-realize ko, kapag napapagod ang magulang ninyo, huwag niyong bibiruin o hihingan ng pera. Siguradong may iahagis sila sa inyo. Ganun ba yung mga nanay nyo? Alam nyo, iba yung may pangalan eh. Kapag nawala kayo sa mundo, meron kang legacy. May impact ka. Amen? Hindi yung kasamaan yung impact mo. Impact. Ano ka talaga? Pagka naging masama ka, ang tawag sa'yo, impact. No? Kayo nang bahala mag-isip. Diba? Iba yung may signature ka. Umalis ka sa lupa, may signature ka. Ladies and gentlemen, please welcome the model pastor. Diba? Ay, ang galing ng modelo noon, si pastor. Ang galing ng pastor na yun. Nagmo-model. O, diba? Mahusay pong sumayo. Meron kang signature. Amen? Ewan ko lang kung anong magiging signature ko sa inyo. Ay, si pastor? Nako, nagano ngayon, nabubuhay yan. Naglagay nga ng donation box sa sa kisame. Tapos nagpaparinig yun sa tithes and offering. Nako, pastor na yun. Hindi ko gusto yung pastor na yun. Diba? Lagi na lang ako pinapagalitan, pinariringgan nga ako nun eh. Lagi yung pinariringgan, tamad daw ako. Ikaw lang ba yung membro? Pag nagtuturo ako, huwag mong sasabihin ikaw lang, sa'yo to. Para sa ating lahat to. Kasi ako, ayoko rin maging tamad. Lahat ng tinuturo natin sa Biblia ay puro galing sa Lord at pinapaliwanag lang natin ng maayos nang maintindihan natin at maunawaan. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Matuto tayo at maging mabuting tao sa mundong ito. Amen! Ayaw ni Lord na masama. Gusto niya mabuti tayo. Kaya nga inaalis ito yung pagmumura natin. Tingnan mo yung katabi mo. Para natigilan kayo, no? Inaalis ng Lord ang pagmumura natin. Sabi no, ba't alam ni Pastor nagmumura pa ako? Di ba? Inaalis ng Lord ang mga masasamang ugali natin. Si Lord ang nag-aalis niyan. Dahil gusto niya meron tayong impact. May signature. Anong sabi dito? Sa Ecclesiastes 7 verse 1. Mga ngaral 7 verse 1, matatapos na tayo. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. A good name is better than fine perfume. Ang pangalang Guerrero, huwag niyong dudungisan. Di ba? Dahil inaalagaan yan ni Kuya Abet. Kumbaga, kapag Guerrero ka, halimbawa, naging masama kang Guerrero, ang tawag sa iyo, impact Guerrero. No? Impact na Guerrero yan. Di ba? Ang hirap yata nun. Madungis ng pangalan mo. Yung tatay niyan, ang sama. Kasi, ganito niyan eh. Si ano? Di ba? Wala akong ma-illustrate dito, baka pagalitan. Ay, ito na lang kaibigan ko to. Si Raymar? Yun. Mahusay yan. Di ba? Masipag yan. Tahimik lang. Si Raymar, tahimik lang. Yan, kaibigan ko kasi yan eh. Kasi yung iba sumisimangot pag inilusig. O na naman nakita ni Pastor. Di nung ako atin sa susundaling ko. Okay. And then Ecclesiastes. Ecclesiastes 10 verse 1. Ang isang boteng pabango ay Amen. Ang isang boteng pabango, sabi dito, a good name is better than fine perfume. Mas mainam ang mabuting pangalan kaysa mamahaling pabango. Kasi yung mamahaling pabango, mauubos yun. Amen. Pero yung pangalan mo mananatili sa mundo.
Tapos ang sabi diyan, ang mamahaling pabango, ang bote ng isang pabango ay mapapabahaw ng isang patay na langaw. So ibig sabihin, kapag ang nakasama mo ay mabaho, tingnan mo yung katabi mo. Di ko sinabing mabaho yan. Sabi ko, tingnan mo lang. Kapag ang nakasama mo ay mabaho, magiging mabaho ka rin kahit mabango ka. Amen? Kahit maganda ang sinimulan ng ninuno nyo, yung pangalan ng ninuno nyo, kapag ka sumama ka sa masama, ang tingin na sa buong angkan nyo ay masama dahil pinasama mo. Sumama ka sa mabahong langaw eh. Amen? Kaya ako, yung sumama sa mga langaw eh. Mag-ingat kayo sa mga langaw. Pababahuin kayo nito. Yung pagkain, dapuan ng isang langaw, split seconds. Mapapanis o masisira ang pagkain. Makikita mo may mga uod na. There is 1,000 na uod sa isang langaw. Lalo na yung bangaw. Kaya kapag ikaw kumakain ka ng donut, dinapuan ng langaw, ay, wala pang 30 seconds. O kainin mo yung uod ng langaw. Lasang-lasa mo eh. O doon mabubuhay ang bakterya ng mga langaw. Makikita mo, ba't ang baho ng hininga ko? Dinapuan ng langaw yung kinain mo eh. Pero dahil sa gutom, siyempre, kahit dapuan pa ng langaw yan, kahit bangaw yan, kakainin ko yan. Naalala ko yung napanood ko, yung keso sa ibang bansa, binubulok, pinauuran. Tapos, yun ang pinapalaman nila. Special pa sa kanila yun. Yung may uod na keso. Wow! Ang sarap. Ang daming uod. Gumaganong-ganong maliliit. Ginaganong pa sa tinapay. Mga tao talaga, ang utak may mga pagka-abnormal eh. Diba? Wala sa tamang pag-iisip. Pero mo dati sa bakterya. Tapos bakit mo kakainin? Di ba? Sabi doon, hahaba daw ang buhay mo. Hahaba ang buhay mo. Gagapa ka ng parang uod. Last but not the least, eternal significance, 9:10. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man o pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ang living with purpose, hindi lamang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Ibig sabihin, wala ka mang pag-isipan doon, wala ka mang gawin doon, pero masaya ka sa kabilang buhay. Amen? Ayan tinatawag na meron kang living with purpose at mapalad ka, nakakilala ka sa Panginoon. What step can you take to pursue your purpose? Ano ba ang ginagawa mo para ma-pursue mo yung purpose mo sa buhay at para saan ka nabubuhay na layunin mo? Ngayon pa lang, gumawa ka ng kapatid. Huwag bukas, huwag sa makalawa. Ngayon pa lang, kung anong magagawa mo, gawin mo na. Amen? To God be the glory.